Good afternoon sir, my name is Clark Harris G. Torres from Base IT 3G. So, ang gagawin po natin ngayon is yung Laboratory 3. Gawa muna tayo ng folder. Create. Number 3. Open na rin natin yung isang ano po natin gawin is dito sa database trace migration series. Yan. So nga po natin gagawin, create tayo ng mamaya database connection, host, port, database, username and password. So ito yung ating user factory. The name, email, verified, and member token. Mag-add po tayo ng isa pa, address. Figure pa, ito po yung gagawa ng fake na data. User factory. String. String pong ginagamit dito sa Laravel. Pero sa main sample sa PHP is char, varchar. Address. Then mag-create na rin po tayo ng product. PHP artisan make model product, then may assign M. Created successfully. Naka-create na po tayo ng
Then gawa tayo ng attributes niya. Ang pangalan po ng table natin is products. Gawa tayo ng attributes. Table string category name. Copy na lang natin yan. Ito is product name. Description. So ano na lang to, yung price na lang. Ito natin ng integer. Product. Then ito protected $sign, tapos yung name ng table natin, table muna, tapos products, protected, toleration, tas fillable. Protect. Mali. Ito. Protected. Yan. Ito ng category name. Product name. Description. Tapos price. So pinuman natin yung local host. So yung papangalan natin sa database natin, ano yung pangalan doon? Laboratory 3. So wala pa dito. Create muna tayo. Ayun pakita. PHP artisan migrate. Yes. So done na. Refresh lang natin. Ito na po siya. Yung product na ginawa natin, yung attributes niya is dinagdagan ng price, category name, product name, and price. Tapos yung user natin is may dinagdag akong address, ID, name, address. Then magki-create tayo ng data niya, data ng user. App models, user, created. Ay, may mali. Factory pala.
category, tapos in open. Yan, tapos yung name, yung ibabalyo natin sa name is pangalan ko na lang, Ares. Yung email, torres@gmail.com. Yung address, ito ng address, San Manuel. Pasok na natin yung data na to sa dito sa users. Tapos yung mga hindi ko pa na fill upan dito, or yung mga walang hindi kasali dito, is nandito po siya sa users table. Parang siya na po yung magki-create ng ano niya po, yung data niya sa migration. PHP artisan dbseed. Ay, may mali. Static method close. Gawin ko muna is address. Password. Ano muna natin, i-rollback muna natin. PHP artisan migrate, rollback. PHP artisan migrate, then PHP. Tignan natin muna yung dito isa. Wala pa. PHP artisan db colon tapos seed. Mali. Ay, mali. Finds created. Okay, ito. Dapat create lang to pala. Yun. PHP artisan. Kasi pag may D yun, di ano na, pang nagawa na. Ayan, pumasok. Tingnan natin. Nagawa niya yung name ko, yung email, tapos yung address. Tapos yung hash password naman is yung hash password. Dito parang dito yung hash password is kunwari yung password natin magiging ganto. Hindi yung saktong nilagay natin na ilalagay nating password.
Then yung susunod naman is nakalagay na tayo, tapos i-delete natin. Ay, select muna natin, tapos delete. Then gawa tayo ng ibang ano nya, Clark Torres naman. Tapos 1, 2, 3 Pangasinan. PHP Artisan TV Seed. Yung muna natin dito, refresh. Walang laman. Enter. O yan, Clark Torres, San Manuel, Pangasinan. So mag-create naman tayo ngayon ng factory na yung data is siya na yung mismong gagawa or yung fake na data. Ano natin yan. Then kung anong gusto nating user na gawin nito is ito lang po yung kunwari 10, 10, create siya ng 10. DB seed :seed. Oops, mali. Artisan DB seed. O yun. Oh, 10 na yung ginawa niya. Kunwari, yung isa delete ko kanina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Delete natin. Pag gusto rin nating ano, kunwari dagdagan yung gagawin niyang data, palitan lang natin to. Kunwari, ano na lang, 5. HP Artisan Seed. Yan o, create na. 5 lang yung nagawa. 1, 2, 3, 4, 5. O yun. Yun lang po.